Isang gabi na Nobyembre 18, 2016, sa Batangas Provincial Jail, sa gitna ng sigawan, mura at walang humpay na kaguluhan ng mga bilanggo, biglang tumahimik ang buong pasilyo ng Block 3. Sa malamig na simento, nakahandusay ang isang dugoang katawan. Pinalagutan siya ng hininga gamit ang isang kalawangin at matulis na cutter blade na diretso sa kanyang leeg. Ang biktima, walang iba kundi ang 49 years old na si Senior Inspector Rodrigo Vargas. Isang opisyal na matagal nang kinatatakutan, sinusumpa at itinuturing na Diyos sa loob ng bilangguan. At sa kanyang harapan, nakatayo ang isang lalaki. Hawak ang ebidensya ng kanyang ginawa. Dumadaloy pa ang mainit na dugo sa kanyang mga daliri. Siya ang 28 years old na si Dante Ilustre. Walang patak ng takot sa kanyang mukha, walang panginginig sa kanyang mga kamay, at higit sa lahat, walang kahit katiting na pagsisisi sa kanyang mga mata. Paano nagawa ng isang simpleng mamamayan, ng isang tahimik na padala rider, ang ganitong katinding krimen? At ano ang madilim na sikretong nagtulak sa kanya upang gawing sariling bitayan ang pasilyo ng kulungan? Welcome sa ating kwento ngayon. Ito ang kwento ng paghihiganti, pagmamahal at ng isang lalaking pinili ang maging halimaw para lang protektahan ang kanyang asawa. Bago sumapit ang madilim na trahedyang ito noong 2016, napakapayak lang ng buhay na ginagalawan ni Dante. Nakatira siya sa Lipa City kasama ang kanyang 26 years old na kabiyak na si Laika Ilustre. Si Dante ay isang ordinaryong delivery rider na maagang gumigising para maghatid ng mga parcels at pagkain sa iba't ibang dako ng Batangas. Ulan man o init, tinitiis niya ang pagod sa kalsada para sa kanyang pamilya. Si Laika naman ay isang mananahi sa isang lokal na pabrika ng damit. Sa kabila ng maliit na kita, puno ng pag-asa ang kanilang maliit na tahanan. Bawat gabi, sabay silang kumakain ng hapunan habang pinapangarap ang araw na makakapagpundar sila ng sarili nilang maliit na tindahan at makakapagpatayo ng mas maayos na bahay. Payak pero puno ng pagmamahalan. Ngunit noong gabi ng Setyembre 14, 2015, sa isang iglap, ang lahat ng pangarap na ito ay nawala dahil sa isang maling pagkakataon. Habang naglalakbay si Dante sa kahabaan ng highway para maghatid ng huling order, nadaanan niya ang isang biglaang PNP checkpoint. Sakto namang may katatapos lang na malaking carnapping at robbery incident sa kalapit na bayan kung saan ang suspect ay nagmamaneho rin ng kulay itim na motorsiklo, katulad ng gamit ni Dante. Dahil sa pagkataranta, maling impormasyong naitala ng mga pulis sa police checkpoint at ang kawalan ng malinaw na CCTV footage sa pinigkriminalan, agad na pinalibutan at hinuli si Dante. Binuhatan siya ng bintang na siya ang nagsilbing getaway rider ng isang kilalang sindikato. Subalit mas masakit ang sumunod na kabanata dahil sa matinding kahirapan, walang kakayahan sina Dante at Laika na kumuha ng pribadong abogado na makakapaglaban sa kanyang kaso. Ang naitalagang pampublikong tagapagtanggol ay overloaded sa mga kaso at hindi nabigyan ng sapat na oras ang pagkalap ng mga ebidensya sa kanyang depensa. Sa loob lamang ng ilang buwan na paglilitis sa korte noong Enero 22, 2016, mabilis na nahatulan ang nooy 27 years old na si Dante ng pagkabilanggo ng 3 taon. Sa isang iglap, ang isang matapat at masipag na mamamayan ay naging ganap na preso sa Batangas Provincial Jail. Sa loob ng Batangas Provincial Jail, hindi madali ang buhay para kay Dante. Ngunit ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas ng loob para mabuhay araw-araw ay ang lingguhang pagdalaw ng kanyang asawang si Laika. Kahit may sakit, kahit mahirap ang biyahe mula Lipa hanggang sa provincial jail, at kahit kailangan magtiis sa mahabang pila sa ilalim ng tindi ng araw, hindi kailanman pumalto si Laika tuwing linggo. Dala-dala niya lagi ang paboritong lutong bahay ni Dante at ang mga simpleng balita mula sa labas na nagbibigay buhay sa madilim na mundo ng kanyang asawa. Ngunit sa bawat pagpasok ni Laika sa visitation area,
May mga matang laging nakatitig sa kanya mula sa malayo. Ito ay ang mga mata ni Senior Inspector Rodrigo Vargas, ang pangunahing opisyal ng pasilidad na kilala sa kanyang pagiging marahas. Walang awa at gahaman sa kapangyarihan. Napansin ni Vargas ang ganda at pagiging tapat ni Laika. Doon nagumpisa ang isang hindi kanais-nais at mapanganib na interes ng opisyal. Ginamit ni Vargas ang kanyang posisyon at ganap na akses sa mga opisyal na record ng mga preso. Nalaman niya ang lahat tungkol kay Dante Ilustre, ang haba ng kanyang parusa, ang kanyang tirahan sa lipa, at kung gaano kadesperado ang mag-asawa na makalabas siya ng maaga. Isang maulang gabi ng Marso 15, 2016 sa Lipa City, habang nag-iisa si Laika sa kanyang tahanan at nag-aalala sa lagay ng asawa. Narinig niya ang malakas na katok sa pinto. Nang buksan niya ito, laking gulat niya nang makita si Senior Inspector Vargas na nakasombrero at nakatayo sa ilalim ng ulan. Dala ng opisyal ang ilang opisyal na dokumento at pinalabas na may tinatawag na Good Conduct Clearance o JCTA acceleration process na kailangan lagdaan ng pamilya upang mapadali at mapaiksi ang 3 taong sentensya ni Dante. Dahil sa matinding kagustuhan makasama muli ng asawa at sa kawalan ng kaalaman sa totoong proseso ng batas, pinatuloy ni Laika ang opisyal sa loob ng kanilang bahay. Doon na isinagawa ng matakaw na opisyal ang kanyang masamang balak. Ginamitan niya ng lakas, pananakot at panggigipit ang walang kalaban-labang babae. Bago umalis si Senior Inspector Rodrigo Vargas sa kanyang bahay noong gabing iyon, iniwan niya ang isang nakapanlalamig na banta sa babae. Kapag pumalag ka, kapag nagsumbong ka sa kahit kanino, sa pulis, sa media o kahit kanino, sisiguraduhin kong hindi na makakalabas ng buhay ang asawa mo sa loob ng bilangguan. Isang utos ko lang sa mga preso sa loob. Patay na si Dante. Ang banta na iyon ay naging isang napakabigat na kadena na pumulupot sa leeg ni Laika. Dahil sa matinding takot para sa buhay ng kanyang mahal na asawa, pinili niyang manahimik. Mula Marso hanggang Setyembre 2016, nagtiis si Laika sa paulit-ulit na pananamantala, pagbisita sa gabi at pananakot ni Vargas. Ginawa niyang impyerno ang buhay ng babae habang ang asawa nito ay nakakulong at walang kamuwang-muwang. Ngunit ang matinding sakit at trauma sa katawan at kaluluwa ay hindi pwedeng itago habang buhay. Sa mga sumunod na lingguhang pagdalaw noong Oktubre 2016, naramdaman ni Dante na may mali. Napansin niya ang mabilis sa pagpayat ng kanyang asawa. Ang dating masayahing mata ni Laika ay naging blanko at puno ng takot. Napansin din ni Dante ang mga malalalim na pasa sa mga pulso at braso nito na sinusubukang itago ng mahabang manggas. At higit sa lahat, wala na ang dating sigla sa kanyang boses tuwing nagkwekwentuhan sila. Hindi na nakatiis si Dante noong pagdalaw ng Oktubre 25, 2016 sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap sa visitation area. Hinawakan niya na mahigpit ang kamay ni Laika. Tinitigan ito sa mata at nakiusap ng may kasamang pagmamakaawan sabihin sa kanya ang katotohanan. Pumutok ang tangis ni Laika. Sa gitna ng walang tigil na pagluha at panginginig ng buong katawan, isiniwalat niya ang lahat ng karumal-dumal na ginagawa ni Vargas sa kanya sa loob ng 7 buwan, ang panggagahasa, ang mga banta at ang dahilan kung bakit nagtiis siya sa impyerno para lang panatilihing buhay si Dante. Habang nakikinig si Dante Ilustre sa bawat salitang lumalabas sa labi ng kanyang asawa, naramdaman niya ang pagkawasak ng kanyang buong pagkatao. Ang kanyang puso ay parang pinupunit ng libo-libong karayom. Ang sistemang dapat na nagtatanggol sa kanila bilang mamamayan, ang mismong yumurak sa kanilang dangal. At ang opisyal na dapat ay nagpapatupad ng hustisya, ang mismong demonyong gumagahasa sa kanyang kabiyak. Nabatid ni Dante sa sandaling iyon na walang tulong na darating mula sa labas. Walang abogado, walang korte at walang hustisya para sa mga katulad nilang mahihirap. Walang ibang paraan para matapos ang pang-abuso at maprotektahan si Laika, kundi ang kumuha ng hustisya sa sarili niyang mga kamay. Nagsimulang magplano si Dante, cold, calculated at walang alinlangan.
Simula Nobyembre 1, 2016, araw-araw na nagtatrabaho si Dante sa carpentry shop ng bilangguan bilang bahagi ng kanyang rehabilitasyon. Doon, dahan-dahan niyang pinag-aralan ang galaw ng mga gwardya, ang schedule ng mga inspeksyon at ang mga gamit na pwedeng gawing sandata. Sa tulong ng isang kasamahang inmate na may malaking utang nasa loob sa kanya, nakakuha si Dante ng isang luma ngunit matulis at kalawanging cutter blade na itinago sa loob ng mga tabla ng kahoy. Gabi-gabi sa kanyang selda habang nakatitig sa kisame ng kulungan, pinapatalas at inihahanda ni Dante ang sandata. Hindi siya makatulog. Ang bawat patak ng oras ay paalala sa kanya ng dusa ng kanyang asawa. Naisip niya, araw-araw akong nakakulong dito habang ang demonyong iyon ay malayang ginagawa na masama ang asawa ko. Ngunit darating din ang araw ng paniningil. Inaabangan na lang niya ang tamang pagkakataon para isagawa ang kanyang huling hakbang. Ang araw ng inspeksyon at ang paniningil sa pasilyo. Dumating ang araw ng pangkalahatang inspection sweep sa Block 3 noong maulan at napakadilim na hapon ng Nobyembre 18, 2016. Ayon sa protocol, ang lahat ng preso ay kailangan lumabas sa kanilang mga selda habang naglalakad ang mga opisyal para sa random checking. Naglakad si Senior Inspector Rodrigo Vargas sa gitna ng pasilyo ng cell block. May hawak na batuta at may mayabang na ngiti sa kanyang muka. Wala siyang kamalay-malay na ang lalaking pinagkakaitan niya ng kaligayahan ay nakatayo lang ng ilang metro ang layo mula sa kanya. Upang maiwasan ang mabilis na pagsuporta ng iba pang mga gwardya, nagkaroon ng sadyang pagtatalo at sigawan ang dalawang kasamahang preso ni Dante sa kabilang dako ng hall. Nagpambuno ang dalawa na siyang umagaw ng atensyon at paningin ng karamihan sa mga bantay. Sa sandaling iyon ng kaguluhan, lumihis ang tingin ng mga guards at doon kumilos si Dante. Mabilis, tahimik at walang pag-aalinlangan lumapit si Dante mula sa likod ni Vargas. Bago pa man makalingon ng opisyal, isinakatuparan ni Dante ang kanyang paniningil. Hawak ang matulis na cutter blade, buong lakas niya itong ibinaon at isinla sa leeg ng opisyal. Bumagsak sa semento si Senior Inspector Rodrigo Vargas. Sinubukan niyang hawakan ang kanyang leeg habang lumalabas ang labis na dugo. Ngunit huli na ang lahat. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawalan na ito ng hininga sa gitna ng sarili niyang dugo. Nang dumating ang iba pang mga gwardya na nakatutok ang mga baril at sumisigaw, hindi pumalag si Dante Ilustre. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay, tumitig sa bangkay ni Vargas at nanatiling nakatayo ng may kalmado at blankong mukha. Noong Disyembre 2026, naharap si Dante Ilustre sa panibago, mabilis at mas mabigat na parusa sa korte. Ang parusang reklusyon perpetua o habang buhay na pagkabilanggo nang wala ng parol. Para sa lipunan at sa mata ng batas, si Dante ay isa ng ganap na kriminal, isang mamamatay tao na sumira sa buhay ng isang mataas na opisyal ng gobyerno. Ngunit para sa kanya, ang bawat natitirang araw niya sa loob ng sementadong pader ng bilangguan ay may kalakip na malalalim na kapayapaan sa kanyang puso. Dahil sa kanyang ginawa, nabawi niya ang seguridad, ang kaligtasan at ang dangal ng kanyang pinakamamahal na asawang si Laika Santos Ilustre. Alam niyang hindi na kailanman matatakot si Laika sa tuwing papatak ang ulan sa gabi. Alam niyang wala ng demonyong babanta sa buhay ng kanyang pamilya. Ang kwentong ito ni Dante ay nagiiwan ng isang napakabigat at nakakapangilabot na katanungan sa ating mga isip. Kailan nagiging tama ang paggawa ng mali? Kapag ang mismong sistema na dapat ang nagtatanggol sa may hirap ay nagiging bulok at abusado, saan nga ba dapat tumakbo ang isang ordinaryong tao? Si Dante Ilustre ay hindi naganap ng awa sa korte at hindi rin siya humingi ng kapatawaran sa lipunan. Tinanggap niya ang kanyang parusa ng nakataas ang ulo. Dahil para sa isang lalaki nagmamahal ng tapat, mas pipiliin pa niyang makulong habang buhay kaysa makitang nagdurusa ang taong kanyang pinakamamahal. Ano ang masasabi niyo sa ginawa ni Dante? Hustisya nga ba ito o isa lamang karumal-dumal na krimen? Ikomento ang inyong mga saloobin sa ibaba at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang mga tunay na nakakapangaliapot
na kwento ng krimen dito sa ating channel.